Eto ho, mga kababayan, eto lawyer 'to, si Jesus Palsis. Ako ho hindi lawyer, kaya medyo ipapaintindi ko lang sa inyo ng onti, mga kababayan. Ayan ang sinabi. Sabi daw ng Tweety Bird ni Jesus Palsis, mga bossing, potential criminal cases that the government is looking at filing against Congressman Leandro Lebiste. Huwag kayong magsaya. Alam ko magiging masaya kayo kapag ka na-filean ito at pag naipakulong ito. No? Kasi panggulo lang sa ating bansa di ba? Sabi dito, sabi ni Tweety Bird daw, ni Jesus Palsis, pero may nagpasa sa akin ito talaga no? The potential criminal cases na pwedeng isampa dito kay Lebiste ng gobyerno is looking at filing against Congressman Lebiste if they can prove it's true that the Cabral files were stolen or not authorized are the following: obstruction of justice. Yan pa lang, umpisa pa lang. Grave coercion, usurpation of authority or official function na hindi naman siya ang dapat kukuha ng mga ganon, nakialam, inagaw. Alam niyo mga kababayan, ang pumapasok sa isip ko kung bakit biglang nagkaganon si Lebiste at bakit niya inagaw, no? Ang iniisip ko lang dyan, dadagdag bawas. Yes. Biruin nyo, ilang buwan niya nang hawak yan? 3 buwan na mahigit ho, mga kababayan. September, October, November, Disyembre, mag-aapat na buwan na po. Pero, kailan lang po inilabas? Kailan lang po nagingay? Nung namatay na po si Yusek Cabral. Di ho ba? Dagdag bawas. Dagdag natin yung mga kagalit natin sa politika o hindi natin kasama sa politika, ibawas natin yung mga taong kasama natin, kasamahan natin, kakampi natin sa politika. Ganyan no, mga kababayan. Kaya nga ho, napapaisip ako hindi kaya itong si Lebiste talaga ang nagpatira, ang nagpayari dito kay dito kay Yusek Cabral. Napapaisip po ako ng ganun, mga kababayan Bakit to? Biruin nyo naman, mga boss chief amo, sir. Ang tagal niya ng hawak yung mga dokumento, pero kung kailan lang namatay si Yusek Cabral, saka siya nagngangaw-ngaw. Kasi bakit? Siguro kapag kangingaw-ngaw niya, pinagsasabi niya, inilatag niya yung dagdag bawas na nilang dokumento, siyempre may buhay po. Buhay yung mismong tao at yung dapat na magpatunay kung totoo o hindi. Ngayon mga kababayan, mali yan, hindi totoo yan. No? Yung kinuha mo, yung ninakaw nyo, yung inagaw mo sa akin, dinagdagan nyo ng tao at binawas nyo yung mga kasapakat ninyo, yung mga kasama ninyo. May taong maggaganon. Kaya mga kababayan, syempre, kailangan yatang patahimikin si Yusek Cabral. Di ba? Kasi ako hanggang ngayon, mga bossing, although sinabi ng mga kapulisan, na ano daw, sabi ano tawag dito? Nagpakamatay or whatever, na nadulas or whatever. Para ho sa akin, ang iniisip ko yung una iniisip ko, baka hindi siya yan, baka ibang tao yan, tapos yung tunay na Cabral, umalis na ng bansa. No? Yung tunay na Cabral, umalis na ng bansa. Tapos, isa pang iniisip ko, baka may nagpatsugi kasi may mga malalaking tao talaga May mga malalaking tao na madadamay, madadali doon po sa sa papel o yung ibubuka ng bibig ni Yusek Cabral. Yun ang iniisip ko, mga kababayan. Pwedeng mali, pwedeng tama, pwedeng mangyari. Di ba? Sabi ni Lisbeth, nakakasuka na ang politika sa Pilipinas. Di yan makakatulong na umunlad sa bansa. Malapit na ang Armageddon. Ganyan pa rin sila. Naku po, wag naman sana. maraming pwede
ipalagay ko, inutusan niyang si Leviste. Alam niyo ho mga kababayan, lagi ko sinasabi, yung simpleng ano, yung simpleng tulak lang na gano'n, hindi mo makikita sa medico legal yun, eh. Hindi mo makikita sa otopsiya ho yun, eh, 'no? Bakit 'to? Eh, hindi naman mamamasa yun, hindi naman mapapasa yun, eh. Kapagka tinulak mo, eh, kasi kung makita ho natin kung nasaan na, nasa gilid na po ng ano, nasa gilid na po ng bangin mismo. Yung konting puwersa na lang, hindi mo na kailangan yung malakasang puwersa. At the same time, 60 plus na yung si Yusek Cabral, mga bossing. Ano ba naman yung biglang huminto yung van, dun sa harap, wala nang nakakita. Oh, tapos pagbukas ng pinto ng van sa gilid, 'di ba? Tulak ng konting gano'n, tapos tas alis na tayo, walang nakakita, 'di ba? So ngayon, hindi nila tayo masisisi kung maiisip natin baka grupo nila Leviste yung gumawa ng ganyan. Kasi ito, oh, tingnan mo nga, yung pagkakasunod-sunod, kinuhanan nila, ninakawan nila ng files, no? Inagawan nila ng files, di umano, ang sabi doon sa balita, para ano, dagdag bawas, tanggalin yung mga kasapakat at idagdag yung mga kaaway sa politika. Balik tayo dito kay ano, Palsis. Violation of the Anti-Graft and Corruption Practices Act, violation of the Data Privacy Act, tapos theft, pagnanakaw, or unlawful taking of documents, threat or related coercive offense. Ang dami ho mga kababayan, no? So kung sakali na maisampa o ano man dito, eh maximum yata 6 na taon na kulong. Si Leviste ang mangyayari ho diyan mga bossing, ha? Eh, 'di ba naalala nyo yung mga kasinungalingan na mga pinagsasabi ho nitong si ano, nitong si Leviste? Sa kapwa niya na lang congressman, eh, si Terry Redon, eh. Mali-mali pa. Nakailang strike na siya, 3 na. Terry Redon yung una. Sabi, eh, ano daw, um, sabi, eh, nag-insert daw, may insertion daw na 150 million si Redon. Eh, hindi pa naman siya congressman nung mga panahon na yun. Sabi ni Sir Jorge Edralin, may motibo. Dapat yan paliwanagan, oh, ni Leviste. Bakit niya ginawa kay Cabral? Oho, pakulong na lahat yan. Dapat. Ngayon no, mga kababayan, Redon, sinabihan niya na may insertion daw pong 150 million, eh hindi pa naman siya congressman nung mga panahon na yon. Sumunod, si Vince Dizon daw ang makakapagpatunay nung mga sinasabi niya, biglang ano no, biglang nagturo ng ibang tao. Dati ang yabang-yabang sa umpisa pa lang ay yabang-yabang. Ay nako, buhay ko ang kapalit nito. Sige na, okay na. No, lalatag ko. Ngayon hindi mailatag-latag. Ngayon ho mga yung pangatlo, pati patay, may insertion. Biruin mo, makaisa ka nga lang pagsisinungaling, eh. Hindi ka na dapat paniwalaan, eh. No, tumatlo ka pa. Oh, eto,